magandang hapon, Miss Vice President Sara Duterte. Balita ko, hinihingi mong pondo, budget ngayon 2026, 730 million. Wow! Wow! Parang nagtatain ng perang Pilipinas, Parang ikaw lang ang binibigyan ng budget ng national government. Parang ang kapal-kapal na rin ang pagmumukha mo. No? Bakit? Ginigisa mo talaga ang Pilipinas sa sariling mantika. Gagawa-gawa ka ng katarantaduhan pagkatapos pambabayad mo sa mga abogado mo pag nakakasuhan ka galing sa pera ng taong bayan na winawalang hiya mo. Alam mo, Sara, wala na kaming respeto sa'yo. Bukod sa reyna ka ng mga fake news, konsentidor ka sa mga gumagamit ng AI, lustador ka pa ng pondo ng bayan, at marami ka ng kasong haharapin, wag mo nang dagdagan. Alam mo ba, Sara, yung 730 pesos na pinagpapawisan ng taong bayan bago nila mahawakan, gutom, pagod, luha ang dinadanas. Pagkatapos ikaw, 730 million, kukunin mong pondo, kukunin mong budget sa kaban ng bayan na pinagpaguran ng mamamayan. Mr. Bongbong Marcos, the President of the Philippines. Talaga bang kaya-kayanan ka ni Sara Duterte? Para muli mo na namang pagbigyan, para muli mo na namang payagan na makakuha ng ganyan kalaking budget si Sara Duterte? Hindi mo dapat yan binibigyan. Total wala yang ginagawa sa iyong administrasyon. Wala siyang ginagawa sa gobyerno na kapaki-pakinabang ng bayan. Maawa naman kayo sa taong bayan. Sobrang pahirap, sobrang paglustay, sobrang kahihiyan, sobrang kabwisitan at kamalasan ang dinudulot ni Sara Duterte sa ating bayan. Mr. President, tingnan mo naman ang tao. No? Gusto niyo ba talaga na magkagulo-gulo? Gusto niyo talaga, Sara Duterte, na daanin ka ng lakas ng taong bayan? Gusto mo talagang tikman ang lakas ng taong bayan? Gaya nga ng sinabi ni Mr. President, anong magagawa ng isang nakaupo sa lakas ng bayan? Huwag mo kami busitin, Sara. Huwag na huwag. Dahil sa impeachment mo pala, may kaparusahan nang naghihintay sa'yo mula sa taong bayan. Hindi kami nagbibiro. Walang pagbibiro sa mamamayang napupuno na at sagad na ang pasensya sa katulad mong mukhang pera. Alam mo, Sara, eto nga ako nakikipaglaban ako. Pero ni isang sentimo, wala akong hinihingian para ipaglaban ng bayan. Ikaw na leche ka. Hihingi ka ng 730 million. Alam namin na yan ay gagamitin mong pambayad sa mga abogado mong kinuha para iligtas ka sa iyong katarantaduhan. Para naman sa mga abogado ni Sara Duterte, maawa kayo sa taong bayan. Pera ng bayan niyang ibinabayad sa inyo ni Sara Duterte. Ililigtas niyo pa yan sa kanyang katarantaduhan? Kung hindi nyo na lang tinatanggap ang alok ng babaeng yan, kahit na nga ba sabihing lulutang na kayo sa yaman, kung kayong mga
abogado na may malasakit sa bansa ay hindi na tinatanggap ang lahat ng pakiusap ni Sara Duterte na siya'y pagtanggol. Napakalaking bagay niyan para sa bayan. Dapat kay Sara Duterte walang tumatanggap, walang tumutulong. Kahit alokin kayo ng pera, alam nyong ang perang yan ay nakalaan para sa bansa, hindi para sa mga kaso-kaso ni Sara Duterte. Ililigtas nyo pa ba ang ganyang klase ng tao? Dahil lang ba talaga sa pera? Hanggang kailan nyo aapihin ang bansang Pilipinas? Hanggang kailan nyo kukulimbatin ang pera ng bayan? Hindi dapat pinagbibigyan ang katulad ni Sara Duterte sa mga budget na hinihingi sapagkat siya'y walang nagagawang mabuti at ni anumang pagtatrabaho, pagsiservisyo sa gobyerno, wala siyang nagagawa. Sara Duterte, napakakapal ng iyong mukha. Tantanan mo ang pera ng taong bayan. Wala kang kwentang vice-presidente para humingi ng budget na ganyan kalaki. Makapal ang pagmumukha mo. Salamat mga kapatid. Nakakagigil na. Dapat talaga, pagkaisahan na yan. Dapat talaga, bigyan na ng leksyon ng taong bayan si Sara Duterte na isang tamad, lustador ng pondo, palahingi ng kwarta mula sa ating kaban. Anong naidulot niya? Puro katarantadahan lang. Kababae mong tao, wala kang kahihiyan. Salamat po.